Mainit na balita. So, hindi ka ba na surprise na biglang, sabi ko nga, Attorney Glenn, tama ba na yung bumuboto kay Senator Bongo, kay Senator Bato, kay Congressman, Senator na now, si Marcoleta, hindi naman yung boboto na number 1 Bongo, De La Rosa, Marcoleta. Then, lalagay niya sa number 3 niya, o number 4 niya, si Bam Aquino, at saka si Pangilinan, right? Di ba? Hindi naman ganun eh. Bongo ka tapos bigla kang magsasalpak ng dilawan or palawan. Dyan. Okay. Dyan. Okay. Hindi, botante ang naglagay sa pangalan nila doon sa balota o nag-shade. Si Lisa Marcos kasi ang nagbilang ng boto. Oh, si Lisa Marcos ang nagbilang ng boto, si George Garcia ang enabler. Which is siyempre talagang sabi ko nga kanina, tama ba yung aking analysis dito, Attorney Glenn, na sa laban, sa election, pag natalo ka, kailangan tanggapin mo natalo ka. Pero sa case nito, sabi ko nga, hindi ba dapat yung number of votes ay magkadikit man lang? Let's say, for example, yung number 12, 10 million or 11 million yung votes. Yung mga susunod dating kandidato, 11 million 1, 11 million 2, 3, 4, yun na yung magkakadikit lang, hindi yung 11 million, yung isa nandun sa dulo. Like 6 million na yung binoto nila, right? So yun yung point ko, na napakalayo. Ate Claire, may algorithm na kasi sila eh. Oo. Kaya ang algorithm, tinatapon kung saan yung pwesto nila. Sabi ko nga, set winner na. Alam na ng makina kung saan ka ilalagay. Number 10 ka, number 20 ka, number 25 ka. So, yung boto mo, nakaprogram na doon. Yeah. So, example ha. Ito mga kababayan. This happened to me in 2019. Ulitin ko to, nasabi ko na to dati, pero ulitin ko to sa inyo. Biro mo, sa munisipyo ng dito sa Camarines Sur, may munisipyo dyan na kung ano ang numero ng clustered precinct, yun ang boto ko. Yeah, I remember that. Clustered precinct number 31. 31 ang boto ko. Sa kabilang dako, clustered precinct number 32. 32 ang boto ko. Clustered precinct number 33 sa kabilang barangay, 32 din ang boto ko. Tapos ito pa, kung ano yung clustered, meron din ganito. Magkasunod na clustered precinct, magkasunod din ang boto ko. Example, dito sa Rizal, clustered precinct number 14, 15, 16. Ang boto ko ay 51, 52, and 53. Marami tatlo. Magkasunod na presinto, magkahiwalay na lugar, magkasunod na presinto ang numbering, pero ang boto ko ay magkasunod. Precinct number 30, 31, and 32, ang boto ko ay 36, 37, and 38. So marami yan actually na nakita ko anong kinumpronta ko ang COMELEC, ang sabi ni James Jimenez, wow, that's funny. Yun lang talaga ang reaksyon niya. Wow, that's funny. So, declare ang sagot ko dyan. Grabe. It's an algorithm that determines ilan ang boto mo according to saan ang pwesto mo sa final ranking. Oo. So, hindi ka ba na surprise na biglang, sabi ko nga, Attorney Glenn, tama ba na yung bumuboto kay Senator Bongo, kay Senator Bato, kay Congressman, Senator na now, si Marcoleta, hindi naman yung boboto na number 1 Bongo, De La Rosa, Marcoleta. Then, lalagay niya sa number 3 niya, o number 4 niya, si Bam Aquino, at saka si Pangilinan, right? Di ba? Hindi naman ganun eh. Na Bongo ka tapos bigla kang magsasalpak ng dilawan or palawan. Dyan. Hindi, botante ang naglagay sa pangalan nila doon sa balota o nag-shade. Si Lisa Marcos kasi ang nagbilang ng boto. Si Lisa Marcos ang nagbilang ng boto, si George Garcia ang enabler. Yeah. So kaya hindi ka na surprise na biglang all of a sudden nandan sa number top 5 I think si Kiko at saka si Bam. Hindi ka ba nagulat doon? Binilang ko lang. Anim na alyan.
Dalawang dilaw. Alam naman natin yung dilaw nakipag-alyansa na kay Lisa Marcos. Nga si Yes. Lisa nga magbibilang ng boto as enabled by the COMELEC of George Garcia. So, 8. Tapos binilang ko kay President Duterte, 3. Atos nandun si Amy Marcos sa number 12. Kulilat. Sabi ko, na. Yun na nga. 8-3-1. Yeah. Well, maraming mga reports, 'di ba? Yun nga, yung na heat stroke yung mga makina, 'di ba? Yung hindi lumabas yung tamang binoto nila dun sa voters receipt, 'di ba? Actually, go ahead. Pinag ko talaga the whole yung live mo kahapon. Tinapos ko talaga yon, and there were many reports di ba, na hindi nagtugma yung balota at yung voter receipt. Ano nga ba ito yung paliwanag ni George Garcia doon? Ano daw, yung nakalimutan lang daw ng mga botante, yung kanilang binoto. Nakalimutan na nila kaya hindi nag-match doon sa voters receipt. Anong masasabi mo doon? Ate Claire, tulad na ng sinabi ko mga kababayan, this is a protest vote. So kung bumoto ka sa mga kandidato ni President Duterte, alam mo yan na ito yung mga kandidato ni Digong. Ito yung 10 kandidato ni Digong ni Inday Sara. Tapos nasingitan ng mga dilaw o ng isang mangga. Yeah. Hindi yan nakalimutan. Hindi talaga nagtugma ang nandun sa balota na at yung nasa resibo niya. At itong kay George Garcia, very flimsy excuse. Wala yan sa logic. Hindi ka panipaniwala yung explanation ni George Garcia. Yun na nga mga kababayan, tulad nga sinabi ni Ate Claire kagabi, hindi kami nagkulang sa inyo ng paalaala. Ang sabi ko nga, tingnan nyo, ang sabi ni George Garcia, nakalimutan ninyo ang binoto ninyo. Ano bang sabi ko sa inyo? Magdala kayo ng kodigo, di ba? Kaya nakalusot yung wakwak na yan. Mga wakwak yan, sila Lisa Marcos, si George Garcia, they belong to the same feather. Kaya nakalusot yung kanyang illogical na, insensical na na sagot. Kasi wala tayong hawak na kodigo. Si Marcos nga, si Bangag nga. Hawak na kodigo. Si Bangag sa sinabi ko. Tingnan nyo, may report dyan. May report dyan, yung kahapon, bumoto si Bangag sa kanyang presinto at yung si Wakwak Lisa sa kabila palang school. So, pagkatapos na bumoto ni Marcos, hindi pa siya bumoto, pinakita niya sa mga reporter na, meron nga akong listahan. Meron siyang listahan. Siyempre, kilala naman ako ni Marcos Jr., ni Bangag. So, ang nasa isip niya, naman si Glenda, dapat talaga may listahan. So, maglilista ako. Yun ang nasa isip ni Bangag, mga kababayan. Maglilista ako dahil ikukumpara ko ang aking listahan sa balota dahil dadayain ni George Garcia dahil utos ni Lisa Marcos. Yun. So, actually, maraming sumunod sa atin, Attorney Glenn, no, na nagbitbit talaga sila ng kanilang mga listahan. Pero may mga instances na nagrereklamo sila doon sa BEI, 'di ba, doon sa mga officers doon sa school. Yung iba parang wala na kaming magawa Parang hindi ini-entertain. May mga ganong reports na hindi ini-entertain yung kanilang complaint. Hindi pwede. So may mga ganong instances. Of election inspectors niyan. So next time mga kababayan, tandaan niyo ulitin ko na naman, kahit si Marcos nagdala ng kodigo ayon sa suggestion ko. Sumunod siya dahil alam niya na dadayain ng kanyang asawa ang halalan at wala siya magagawa. At least may maikukumpara siya kung yung resibo niya hindi tugma. At sasabihin niya kay Lisa, see, you are very effective in cheating the people. Yeah. So, yeah, I know, right? Talaga kayo ng pag sinabi ng teacher, yung pala hindi ko to nasabi sa inyo, pag sinabi ng teacher na wala na kaming magagawa, gamitin nyo yung pangalan ko, sabihin nyo, ang turo sa amin ni Atty. Glenn, yung iparecord dyan sa minutes of voting. Yun din naman, sinabi ko din naman. Yan, I think, sinabi natin pero yan. Ng husto, pag hindi tugma, magpa-record kayo, ipalagay nyo sa minutes of voting. Kaya nga merong minutes of voting para yung mga abogado makikita yung ebidensya, may trace kung anong nangyari doon. Ito kasi hindi naman pwedeng sabihin natin na sabi ni Pulano, sabi ni Pedro, sabi ni ganito.
you look at the minutes of voting, so dapat nandun yung kanyang complaint. At huwag kayong pumayag na sabihin ng teacher na wala kami magagawa. Wala kang magagawa sa makina. May magagawa kapag record sa minutes of voting. At kung hindi mo gagawin yan, suhan kita ng election offense. Yeah. Oh, pero ang matindi... go ahead. Sige, ikaw muna. Yeah, pero ang matindi dito nga, nakita natin, di ba yung sinend ko sa'yo na article na kung saan kahapon, yakapon dyan sa inyo, like 2 a.m., mayroon silang sinend na dobling, di ba? Double votes, dobling na pag-report. Di ba? Like 15,000 from the duplicate. Oo. 15,000 from the 50,000 precinct, di ba? Yes, diba? 15,000 precincts. At sinasabi nila glitch daw to o error. So around 2 a.m., madaling araw talaga nangyayari ito, di ba? Yung mga duplicated votes na yon. Ang question nga dito, Attorney Glenn, hindi ba yan sa system na kapag nagdoble ka ng send, may mag-a-alert? Parang katulad sa, sa pag-links sa mga Word documents na pag na-save mo na, na-save mo na to. Actually, tama ka, Deng. Na-save mo na to, na-save mo na o na-send mo na, right? Are you going to send it again? O, di ba? Yes, tatanungin ka. Dapat merong ganun. So, bago ko sagutin yan, tapusin ko lang yung election offense. Kasi may experience ako dito. Okay. Etong Watcher bata, makinig kayo mga kababayan ha, ang Watcher bata, pero the good thing is, sinabayan siya sa kanya, sumabay yung nanay niya, kasi nga bata. So, pinalalayan siya ng nanay niya. So, nakuha nila yung election return para kay Christine Takahashi. So, sa Lapu-Lapu City. Election return. Dumating naman yung abogado ng kalaban. Dumating yung abogado ng kalaban. Pilit niya binabawi yung election return na hindi para sa kanila. Para sa kandidato na si Christine Takahashi yun. Hindi yun para sa ibang kandidato. Mayroon silang sarili na wala siguro. So ito, nagbabanta ang abogado, pag hindi mo binigay yan, pabubuksan ko itong ballot box. Ang ballot box, yun na, tapos na-impake na, nasilyo na, maayos na, ready for transport back sa munisipyo. Nagtatangka yung abogado, pag hindi mo binigay sa akin yung election return ninyo, ito pabubuksan ko to. Di tumawa, naghanap ng abogado yung nanay. So hanggang umabot akin. So sabi ko, tinawagan ko sa nanay, sabi ko sa nanay na, Nay, kaninong election return yan? Sabi niya, para sa poll watcher po ninyo, kay Christine Takahashi. Sa inyo ba talaga yan? Sabi niya, oo, inalalayan ko lang yung anak ko. Sabi ko, sige, huwag mong ibigay dyan sa abogado. Sabi niya, attorney, bubuksan daw niya yung ballot box. Pipilitin niya. Sinabi ko, sabihin mo, ng abogado mo si Glenn Chong. Sabi ko, sabi ni Glenn Chong, hindi raw ibibigay namin ang election return copy namin. Tapos pag binuksan mo na yung ballot box, kakasuhan ka niya ng election offense for ballot tampering and for tampering of the ballots and ballot box. Ayun. Umatras. So, yun din mga kababaturo ko sa inyo. Kapag next time nang maghalalan tayo at ayaw i-record ng BEI, sabihin nyo, ang turo sa amin ni Glenn Chong ay ilista ninyo dyan sa minutes of voting ang aming reklamo. Kasi kung hindi, kakasuhan kayo ng election offense. Obligasyon ng ating mga guro yan. And for the teachers, kung naman, the most part of our teachers would want to comply. Pero, siguro dahil mainit ka ang panahon, so overwork na rin sila. Alas 5 pa sila, alas 4 pa sila nagsimula. Record it. So, anyway, tapos na tayo dyan. Dito tayo sa plus 5 million votes. Plus 5 million votes, yes. Na sinasabi, na-duplicate lang, at yun nga, ito ay... Na-duplicated daw yung resulta sa 15,001 precincts, di ba? Ito yun, di ba? Affected precincts, 15,001. Impact candidates, impacted, na-impacto ni Lisa Marcos. Na-impacto si Senator Bongo daw nabawasan ng 5 million. Ito yun, impacted. Binawasan siya as an adjustment. Nadagdagan siya because of the substitute. Of the duplicated yung yun. So, binawas yun. Dinagdag tapos binawa. Right. Wala talagang eleksyon na walang dagdag at walang bawas. Di ba? Ito
talagang komisyon o eleksyon. Tarantado talaga. Lahat ng tao dyan, maliban sa rank and file, puro tarantado. Oh, hala, iniinsulto ko na talaga kayo, George. Pati yung mga kasama mo muna kami dyan, kailangan kayo tarantado. Oh, public yan, ha? Napaka-tarantado talaga ninyo. Oh, aabot tayo dyan, ha? Babalikan ko yan, yung pagkatarantado. Impacted candidates. Ito yung mga kandidato, mga kababayan, na na-impacto ni Lisa Marcos. 39,280. Ilang kandidato ang tumakbo? Ilang kandidato ba ang tumakbo? 18,000 positions, basta 39,000 positions affected. Single winner races. Ibig sabihin, gobernador, mayor. 7,600. Yung positions affected 1,400 plus. So maraming mayor or governor, congressman, governor, mayor, party list. Single winner races yan. Yeah. 1,100 plus ang na-impacto ni Lisa Marcos. Adjusted candidate rankings. So in-adjust yung ranking ng mga kandidato, 7,600. 7,600. Aling naman kay Ate Claire tong report na to. Sa ano ba tong report na to? Dombo Radio. Dati na nito. So, mga kandidatong naapektuhan dyan is around what? 39,280. Yeah, tama yan yung report niya. Impacto ni Lisa Marcos. Wakwak nga sa impacto eh. Nasa na-impacto itong mga kandidato na to. Ate Claire, mga kababayan, unang-una, ito ang gusto kong iparating sa inyo. Di ba ang sabi ninyo, Comelec, nag-source code review kayo? Ha? Ni-review ninyo ang source code. Ito, this is part of the entire ecosystem. The automated election ecosystem. Akala ko ba ni-review ninyo ang source code bago tayo nag-compilation? Natandaan nyo, Ate Claire, nag-mention ako about compilation. That is converting the human readable instruction called the source code. Source code is the human readable instruction. Input equals enclosed in parenthesis E. O, ganyan. So, mag-i-input ka dyan. O. So, that's human readable. Kasi nababasa natin. You need to convert that into binary language, yung series of ones and zeros. So, ang process niyan is compilation. So, ang labas niyan is trusted build. Okay? Source code, compilation, ito yung process na gagawin mo tong human readable instructions into machine readable instruction, ang labas ay trusted build. So, yan. Nangako ang Comelec na ayon sa batas ay ni-review ninyo at it is working. At si technical evaluation committee nag-certify that the system is running properly, accurately, and reliably. Bakit ngayon nagdoble ang resulta? So, anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Nagsabi ang Comelec, si George Garcia, na review itong source code. Bago kinumpile, bago naging trusted build, bago in-implement. Nag-certify ang technical working group ng DOST. It is ready, it is running properly, accurately, reliably. Tapos ang resulta, nagdagdag ng 5.2 million votes, affecting 15,001 precincts. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Hindi ni-review ang buong source code. Hindi properly working accurately and it's not properly working, running, and it is not accurate. So, hindi totoo yung source code review. Hindi totoo yung certification ng technical working group. Yun lang ang ibig sabihin nun. That's one nakatarantaduhan ng Comelec dito ngayon. And this did not happen only today. It happened also in 2010. That's a long time ago. Pero, sa inyong kaalaman, Ate Claire, hindi ito nangyari ngayon lang. Nangyari na to sa Smartmatic. This is Miro. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, mga kababayan, whether it is Smartmatic or it is Miro, it is one and the same animal. It is one and the same system. It is one and the same process, automation process. They follow the same protocol. Yun pa rin yun. Kung dadayain mo, garbage in, garbage out.
So, in 2010, ano nangyari? Canvassing din tulad nito ngayon. To give you a perspective, to give you a sense of history. 2010, nandun pa ako sa loob ng congressman pa ako noon. Kasi my term ended June 30, 2010. So, nag-canvassing kami towards the end of May. So, nag-canvassing na kami. Presidential canvassing yun, di ba? 2010, yeah. Ang total number of registered voters in the Philippines was 51 million something. Okay? During the time. Nasa website yan ng COMELEC, ha? Nasa website ng COMELEC. Total number of registered voter, 51 million plus. Nung nag-canvassing ang COMELEC sa central server nila, ang lumabas, total number of registered voter, 102 million. Na times 2. Ang 51 million naging 102 million. Sa COMELEC server yan. Ang total number of registered voters naging 102 million. So nadagdagan ng 51 million ang registered voter na times 2. Nung magbukas ang canvassing system sa Kongreso, pagtingin ni Senator Juan Ponce Enrile, the total number of registered voters was 153 million na times 3. No? Hindi ito ngayon lang nangyari na rin ito noong 2010 pa. So, Smartmatic yun, ito Miro ngayon. So, anong ibig sabihin yan? So, nagduble, it is possible, nagduble dahil they were attempting to, or ginalaw. Kaya nadoble.